Ang nakakagulat na pag-amin ng isang chaebol princess matapos ang kanyang educational tour sa Pilipinas. Ang Timog Korea, ang lupain ng Hallyu Wave, tahanan ng mga pandaigdigang K-pop idols, teknolohikal na higante tulad ng Samsung at LG, at mga kinikilalang luxury brands. Isang bansang hinahangaan sa buong mundo dahil sa bilis ng pag-unlad at disiplina ng mga mamamayan nito. Sa isang prestihiyosong international school sa Gangnam, Seoul, isang dalaga mula sa isa sa pinakamakapangyarihang pamilyang Chaebol ang nakatakdang sumama sa isang educational tour patungong Singapore. Ngunit isang biglaang pagbabago ng plano ang nagdala sa kanya sa Pilipinas, isang desisyon na una niyang kinamuhian, ngunit sa huli ay nagpabago sa buong pananaw niya sa buhay. Ang kanyang mga sinabi pagkatapos ng biyahe ay gumawa ng ingay sa social media. Ang tunay na karangyaan ay wala sa logo ng brand, sabi niya, kundi nasa tiwala, kaligtasan, at higit sa lahat, sa pagkatao. At natutunan ko iyan sa Pilipinas. Ibinahagi niya ang kanyang mga karanasan mula sa Ninoy Aquino International Airport sa isang tanyag na universidad sa Pilipinas, ang pagkamangha sa mga nakatagong modernong infrastruktura at ang malalim na pagbabagong panloob na kanyang naranasan. Ano nga ba ang mga alamat na kanyang nakita sa Pilipinas? At anong sistema ang nais niyang iuwi sa Korea? Bago natin simulan ang kwento, bilang inspirasyon sa paglikha, mangyaring mag-subscribe at i-like ang channel na ito. Pinasasalamatan ko ang lahat ng aming subscribers na sumubaybay sa amin. Nawa'y manatili kayong malusog at maligaya hanggang sa katapusan ng taon. Kung sinusuportahan ninyo ang Pilipinas, mangyaring mag-iwan ng komento ng Pilipinas Fight. Magandang araw. Ako si Isabella Kim. Sa pagkarinig pa lang ng aking apelyido, marami na siguro sa inyo ang nakakaalam. Tama po. Ako ay mula sa pamilyang nagmamay-ari ng SY Group, isa sa mga pinakamalaking korporasyon sa Korea. Ngunit ang kwento ko ngayon ay hindi tungkol sa mga mamahaling bag o maningning na fashion show. Ito ay tungkol sa isang linggong paglalakbay na tuluyang nagpabago sa aking buhay. Nagsimula ang lahat sa isang hapunan. Nagtipon ang buong pamilya sa aming penthouse sa Gangnam na may tanawin ng buong Seoul. Habang kumikinang ang mga ilaw ng syudad sa labas, inihain ang piniling wine ng aking lola at umaalingasaw ang bango ng Korean barbecue mula sa aming kusina. Ito ay isang perpektong hapunan hanggang sa ako'y magsalita. Lola, mayroon po akong sasabihin. Maingat kong kinuha ang opisyal na sulat mula sa paaralan sa loob ng aking bag. Ang mga mata ng buong pamilya ay napako sa akin. Nagbago po ang destinasyon ng aming graduation trip. Sa halip na Singapore, sa Pilipinas na po kami pupunta. Sa sandaling iyon, ang tunog ng pagbagsak ng tinidor ni Tio Miguel sa kanyang plato ay umalingaw-ngaw sa buong dining hall. Ano, Pilipinas? Iyong islang bansa sa Timog Silangan, kung saan naroon ang ating mga pabrika. Ang boses ng aking tiyuhin ay puno ng hindi paniniwala. Ang pinsan kong si Beatrice ay tumawa habang pinupunasan ang kanyang bibig ng napkin. Isabella, anong klaseng biro iyan? Ang isang anak ng SY Group ay pupunta sa isang lugar kung saan ginagawa ang mga murang produkto. Nababaliw na ba ang paaralan ninyo? Hindi ako nakapagsalita. Sa totoo lang, pareho kami ng iniisip. Daan-daang beses ko nang naisip sa aking isipan ang mga litratong kukunan namin sa harap ng Merlion sa Singapore, tapos biglang Pilipinas. Inilapag ng aking ama ang kanyang baso ng wine at mahinahong nagtanong, ano ang dahilan? Bakit biglang napalitan ng Singapore ng Maynila? Dahil daw po sa biglaang health advisory sa Singapore, pinalitan ng paaralan para sa aming kaligtasan. Muling sumabat ang aking tiyuhin, kaligtasan? Ligtas sa Pilipinas? Hindi ba't iyon ay isang bansang puno ng krimen at mahirap? Laging may balita tungkol sa gulo doon. Yumuko ako. Sa totoo lang, halos wala akong alam tungkol sa Pilipinas. Ang mga nakikita ko lang sa balita ay tungkol sa kahirapan, trapiko, at ang katotohanang mayroon kaming pabrika doon. Kinuha ni Beatrice ang kanyang smartphone at tumawa. Tingnan mo ang mga pagkain sa Pilipinas. Mga kung ano-anong pagkain sa kalye, at may balut pa. Isabella, hindi ka kumakain yan, di ba? Ano ang kakainin mo sa loob ng isang linggo? Nagtawanan ang buong pamilya. Maliban sa akin, tanging ang aking lola, si Lola Consuelo, ang tahimik na nakatingin sa akin. Ang lola ko ay isang taong naglakbay sa buong mundo. Noong kanyang kabataan, isa siyang adventurera na nakarating pa sa mga liblib na lugar sa Afrika. Isabella, ang malumanay na boses ng aking lola ang nagpatigil sa ingay sa hapagkainan.
Kapag pumunta ka sa isang lugar na hindi mo kilala, laging tingnan mo muna ang mga tao. Hindi ang mga gusali o ang mga kalsada, kundi ang mga mata ng mga taong naninirahan doon. Tingnan mo kung paano sila magtrato sa isa't isa, kung paano sila nabubuhay. Tumango ako, ngunit sa totoo lang, hindi ko lubos na naunawaan ang kanyang sinasabi. Ang isip ko ay puno ng mga paraan kung paano ko matatakasan ang biyaheng ito. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog sa aking silid. Ang tanawin ng Seoul mula sa aking bintana ay tila naiiba. Nakaramdam ako ng takot at pagkadismaya na kailangan kong iwan ang pamilyar at ligtas na lungsod na ito para pumunta sa isang hindi kilalang bansa sa Timog Silangang Asya. Nagpadala ako ng group message sa aking mga kaibigan. Hindi kayo maniniwala, talagang kailangan nating pumunta sa Pilipinas. Agad na bumuhos ang mga reply. Beatrice, ang lala, pinagbaon ako ni mami ng sandamakmak na gamot at hand sanitizer. Kiara, sinabi ko sa mga magulang ko na sa bahay na lang ako, pero hindi sila pumayag. Julia, hindi ba't dapat ay pupunta tayo sa Marina Bay Sands para sa infinity pool? Bakit bigla na lang tayong pupunta sa isang bansang puro adobo at sinigang ang kinakain? Nais kong ibato ang aking telepono, ngunit wala akong magawa. Iyon ang patakaran ng paaralan at sinabi nilang kaligtasan ang pinakamahalaga, kaya napilitan akong mag-impake. Habang inilalagay ko ang aking mga damit sa maleta, puro buntong hininga ang lumalabas sa akin. 3 araw lang. 3 araw lang ang titiisin ko. Tapusin ko lang ito ng mabilis at umuwi na. Ito ang naisip ko habang tinitingnan ang aking sarili sa salamin sa tabi ng kama. Bilang isang anak ng pamilyang Kim na laging nakukuha ang pinakamahusay sa lahat, hindi ko maintindihan kung bakit kailangan kong tiisin ang ganitong hindi komportableng paglalakbay. Ngunit noon, hindi ko pa alam na ang biyaheng ito ang magpapabago sa lahat ng pamantayan sa aking buhay. Kinabukasan, bago umalis, nagkaroon kami ng pre-orientation sa paaralan. Nagtipon ang graduating class sa auditorium ng Seoul International Academy. Ngunit ang kapaligiran ay hindi masaya para itong isang burol. Tumayo sa harap si G. Park, ang aming guro, at nagsimulang magpaliwanag tungkol sa Pilipinas. Mga estudyante, ang Pilipinas ay isang bansang mayaman sa kultura at likas na yaman, ngunit walang sinuman ang seryosong nakikinig. Ang katabi kong si Beatrice ay abala sa paghahanap ng mga luxury hotel sa kanyang telepono, habang si Kiara ay buntong hininga ng buntong hininga. Sir, may tanong po ako. Itinaas ng pinakaprangka naming kaklase ang kanyang kamay. Ligtas po bang lumabas doon sa gabi? Narinig ko na hindi raw maganda ang seguridad sa mga bansa sa Timog Silangang Asya. Ngumiti si G. Park. Ang Pilipinas, lalo na sa mga business districts tulad ng Makati at BGC, ay isa sa mga lugar na may mahigpit na seguridad. Ligtas para sa isang babae na maglakad mag-isa sa gabi doon. Hindi ka panipaniwala, bulong ni Valeria, at ilang kaibigan ang naghagigikan. Sa totoo lang, hindi rin ako naniwala. Kahit sa Seoul, may mga lugar na iniiwasan. Pagkatapos ng 10:00 ng gabi, paano pa kaya sa isang bansa sa Timog Silangang Asya? Pagkatapos ng orientation, nagtipon kami sa cafeteria. Habang umiinom ng espresso, patuloy kaming nagreklamo. Anong sabi ng mga magulang ninyo? Tanong ko. Nagkibit balikat si Beatrice. Hindi nga alam ng nanay ko kung nasaan ang Pilipinas. Nang sabihin kong katabi ito ng malalaking karagatan, sabi niya, so parang Jeju Island lang pero mas malaki at mainit. Umiling si Kiara. Ang tatay ko naman, may negosyo doon. Sabi niya, okay naman daw ang kalidad ng mga produkto, pero sa huli, mga murang pamalit lang daw iyon. Nagsalita si Julia ng may pang-aasar. Sa huli parang factory tour lang ang educational trip natin. Ganito na ba ang graduation trip ng isang prestihiyosong paaralan? Tahimik lang akong nakikinig habang umiinom ng kape. Sa totoo lang, pareho kami ng iniisip, ngunit sa hindi malamang dahilan, nag-atubili akong sabihin ito. Ang mga salita ng aking lola ay patuloy na umiikot sa aking isipan. Tingnan mo muna ang mga tao, ngunit hindi ko pa rin naiintindihan ang kahulugan nito. Nang gabing iyon, bumalik ako sa bahay at chinek ang aking mga gamit sa huling pagkakataon, pasaporte, pera, credit card, mga gamot, at ang lumang locket na bigay ng aking lola. Sa loob ng locket ay isang larawan ng aking lola noong bata pa siya. Nakangiti ng malapad sa tuktok ng isang bundok. Sa likod nito ay nakasulat sa sulat kamay ng aking lola. Ang tunay na paglalakbay ay hindi ang pagkakita ng mga bagong tanawin, kundi ang pagkakaroon ng mga bagong pananaw. Isinuksok ko ang locket sa aking pitaka. Sa hindi malamang dahilan,
Naramdaman kong dapat ko itong dalhin sa biyaheng ito. Gabi na nang puntahan ko ang silid ng aking lola. Nagbabasa siya ng libro. Lola, gising pa po kayo? Isabela, apo, nag-aalala ka ba sa pag-alis mo bukas? Umupo ako sa tabi niya. Sa totoo lang po, ayaw kong pumunta. Lahat ng kaibigan ko ay ayaw din. At kahit ang pamilya ay hindi maganda ang sinasabi tungkol sa Pilipinas. Hinawakan ng aking lola ang aking kamay. Ang kanyang kamay ay mainit, ngunit may mga marka ng panahon. Isabela, ang pamilya natin ay daan-daang taon nang gumagawa ng pinakamahuhusay na produkto. Pinakamahusay na teknolohiya, pinakamahusay na manggagawa, pinakamahusay na disenyo. Opo, alam ko po. Pero alam mo ba, kung ano ang nagiging pinakamahusay ay nagbabago sa paglipas ng panahon. Noong bata pa ako, ang Europa ang pinakamahusay. Ngayon naman, kumunot ang noo ko. Ang mundo ay patuloy na nagbabago. Hindi ko alam kung ano ang makikita mo sa Pilipinas, ngunit tingnan mo ito ng walang pagkiling. Iyan ang tamang asal ng isang tunay na tagapagmana ng SY Group. Kumuha ang aking lola ng isang lumang kwaderno mula sa kanyang pag-aaral. Ito ang talaarawan ng lolo mo sa tuhod. Naging sundalo siya sa Pilipinas noong panahon ng digmaan. Nagulat ako, Lola, ang lolo sa tuhod ay nakapunta sa Pilipinas? Oo, 6 na buwan siyang nanirahan doon. Kapag bumalik ka, basahin mo ang talaarawang ito. Tinanggap ko ang kwaderno. Ang lumang takip na gawa sa katad ay may amoy ng nakaraan. Nang lumabas ako sa silid ng aking lola at bumalik sa aking silid, lampas na ng hating gabi. Nahiga ako sa kama at tumitig sa kisame. Ang pangungusap na ginamit ng media sa aking interview pagkatapos, isang dalagang Koreana na naniniwala lamang sa logo ng brand ang unang natuto ng tunay na dignidad sa Pilipinas ay hindi ko pa naiisip noon. Ang tanging hiling ko lang ay mabilis na matapos ang isang linggo. Kinaumagahan, maaga kaming nagpunta sa airport. Pagdating namin sa Incheon International Airport, nagtipon na ang aking mga kaibigan. Lahat sila ay malungkot. Heto na, magsisimula na ang pinakamasamang biyahe, sabi ni Beatrice habang bumubuntong hininga. Ngunit hindi namin alam na ang biyaheng ito ang babago sa aming pananaw sa mundo mula sa ugat nito. Lumipad ang eroplano at unti-unting lumiliit ang tanawin ng Seoul sa labas ng bintana. Hinawakan ko ang locket ng aking lola sa loob ng aking bag at nag-isip, ano kaya ang makikita ko sa Pilipinas? Hanggang sa mga sandaling iyon, iniisip kong sapat na ang 3 araw na pagtitiis. Ngunit sa sandaling lumapag ang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport, nagsimulang magbago ang lahat. Nagsimula na ang halos 5 oras na flight. Habang nakatingin sa labas ng bintana, huli kong naisip, Pilipinas? Anong klaseng lugar ka ba talaga? Pero hindi na ako aasa. Dahil baka mabigo lang ako. Hindi ko alam kung gaano kalaking pagkakamali ang pag-iisip na iyon. Pagdating namin sa Ninoy Aquino International Airport pagkatapos ng halos 5 oras na biyahe, pagod na pagod ako. Habang hindi pa nakaka-adjust sa init, ang pagtapak sa hindi pamilyar na lupaing ito ay nakakalito. Habang naglalakad kami papunta sa immigration, patuloy sa pagrereklamo ang mga kaibigan ko. Heto na, simula na ng bangungot, buntong hininga ni Beatrice habang hinihila ang kanyang maleta. Pareho kami ng nararamdaman. Gusto ko nang mabilis na makapunta sa hotel at magpahinga. Ngunit sa sandaling binuksan namin ang pinto ng arrival area, nagsimulang magkamali ang aking mga inaasahan. Ang tanawing bumungad sa amin ay ganap na naiiba sa aking inaakala. Doon, may isang lalaking nakangiti at may hawak na placard na may pangalan ng aming paaralan. Siya ay si Kuya Jun, ang aming tour guide. Ang kanyang ngiti ay nakakabighani at totoo. Welcome to the Philippines. Mabuhay. Bati niya sa amin sa matatas na Ingles. Inasahan ko ang gulo at siksikan, ngunit inasikaso kami ni Kuya Jun ng may kahusayan. May mga porters na agad na kumuha ng aming mga bagahe at ginabayan niya kami sa isang espesyal na linya sa immigration. Ito ba talaga ang Pilipinas? Bulong ni Kiara habang palingalinga. Hindi rin ako makapaniwala. Hindi ito ang magulong bansa na nakikita ko sa balita, kundi isang lugar kung saan ang mga tao ay palangiti at handang tumulong. Habang naghihintay kami sa aming van, muli akong nagulat. May mga airport assistants na nag-aalok ng tulong sa mga pasahero, hindi para sa pera kundi para siguraduhing maayos ang kanilang karanasan. Naging mabilis ang lahat. Ang bilis naman, bulong ko sa sarili. Habang papunta kami sa aming sasakyan, isa pang sorpresa ang naghihintay sa amin. Sa kabila ng init sa labas, ang loob ng airport ay malamig. Isabela, tingnan mo ang mga taong ito.
Ang babait nila, sabi ni Beatrice na may pagkamangha. Pagsakay namin sa van, sinalubong kami ng malamig na aircon at bote-boteng tubig. Ipinaliwanag ni Kuya Jun ang aming itinerary. Ngayon po, diretso na tayo sa hotel sa Bonifacio Global City para makapagpahinga kayo. Bukas, bibisita tayo sa isang tanyag na universidad. BGC? Tanong ko. Opo ma'am, isa po itong modernong business district sa Taguig City. Ang paglalakbay mula sa airport patungong BGC ang nagbigay sa akin ng unang malaking pagkabigla. Habang papalapit kami, unti-unting nagbago ang tanawin. Ang mga gusaling luma ay napalitan ng mga makabagong skyscraper, malalapad at malilinis na kalsada, at mga parke kung saan naglalakad ang mga tao. Para kaming pumasok sa ibang mundo. Kuya Jun, sigurado po ba kayong nasa Pilipinas pa tayo? Tanong ni Julia na hindi makapaniwala. Tumawa si Kuya Jun. Opo ma'am, ito po ang BGC. Marami pong ganitong lugar sa Metro Manila. Bumaba kami sa aming hotel, isang 5-star hotel na napapaligiran ng mga high-end na tindahan at restaurant. Ang unang impresyon ko sa Maynila ay bumaliktad. Ang mga nagtataasang gusali, malilinis na kalye, at higit sa lahat, ang mga tao moderno ang pananamit, mabilis maglakad, ngunit may ngiti sa kanilang mga labi. Ang imahe ng isang third world country na nasa isip ko ay wala saan man. Ito ba talaga ang Pilipinas? Bulong ko sa sarili. Habang nagpapahinga kami sa hotel, ipinaliwanag ni Kuya Jun, bukas, magsisimula ang ating schedule. Bibisitahin natin ang Ateneo de Manila University, mamimili sa Greenbelt, at titingnan ang city lights mula sa isang rooftop bar. Kahit na ang aking mga kaibigan ay may pag-aalinlangan pa rin, ako ay naiiba. Ang karanasan mula sa airport hanggang sa BGC ay unti-unti nang ginigiba ang aking mga pagkiling. Pagdating sa hotel at habang inaayos ang mga gamit, nag-isip ako, isang dalagang Koreana na naniniwala lamang sa logo ng brand, ang unang natuto ng tunay na dignidad sa Pilipinas. Hindi ko pa lubos na naiintindihan ang kahulugan ng mga salitang ito, ngunit nararamdaman kong may mahalagang pagbabagong nagsisimula. Sa labas ng bintana, tanaw ang mga ilaw ng BGC. Nagkikislapan ang libu-libong ilaw. Lampas na ng alas 9 ng gabi, ngunit buhay na buhay pa rin ang lungsod at malayang naglalakad ang mga tao. Kinuha ko ang aking telepono at nag-message sa aking lola. Lola, nakarating na po kami sa Pilipinas. Pero sobrang iba po sa inaasahan ko. Mula pa lang sa airport, sunod-sunod na ang sorpresa. Agad siyang nag-reply, "Tama Isabela, buksan mo ang iyong mga mata at tingnan mong mabuti. Ang tunay na dignidad ay wala sa logo, kundi nasa sistema at sa mga tao." Inilapag ko ang aking telepono at humiga. Kahit pagod, hindi ako makatulog. May halong kaba at pananabik sa kung ano ang makikita ko bukas. Ngunit isa lang ang sigurado, ang aking pagkiling sa Pilipinas ay nagsimula ng gumuho sa unang araw pa lang. At ito ay simula pa lamang. Kinaumagahan, maaga akong nagising at naghanda. Ngayon ang araw ng pagbisita namin sa isang tanyag na universidad sa Quezon City. Sa totoo lang, hindi ako gaanong umaasa. Iniisip ko na ang mga paaralan ay halos magkakatulad lang. Sa lobby ng hotel, nakita ko ang aking mga kaibigan na mukhang pagod pa. Hindi pa ako nakaka-recover sa jet lag, sabi ni Beatrice habang humihikab. Tapos pupunta pa tayo sa isang eskwelahan ngayon? Nakakatamad, sabi ni Kiara na walang interes. Isinakay kami ni Kuya Jun sa aming van. Oras ng rush hour at matraffic, ngunit nagulat ako sa kung gaano kasanay ang aming driver. Sa gitna ng tila magulong trapiko, mayroon pa ring sistema. Sa Seoul, ang trapiko ay nakaka-stress, ngunit dito, ang mga driver ay tila may pasensya at nagbibigayan. Paano nila nagagawa ito nang hindi nagagalit? Bulong ni Julia. Pareho kami nang iniisip. Pagkatapos ng halos isang oras, nakarating kami sa Ateneo de Manila University. Sa sandaling pumasok kami sa campus, namangha ako. Ang campus ay malawak, luntian at napapaligiran ng mga puno. Welcome! Sinalubong kami ng mga estudyanteng Pilipino. Mayroon silang mga ngiti at hawak na mga handmade welcome placards. Isang estudyante ang lumapit sa akin. Hi, I'm Angela, a junior. I'll be your guide for today, Isabella. Ang kanyang Ingles ay perpekto at malinaw. Nice to meet you, Angela. Medyo alanganin akong ngumiti at nakipagkamay. Ginabayan ako ni Angela papunta sa isang classroom. Habang naglalakad kami, nakita ko ang mga pasilidad ng paaralan. Malilinis na silid-aralan, modernong library, at mga estudyanteng nakaupo sa damuhan, nag-aaral o nagkukuwentuhan.
Pumasok kami sa isang classroom kung saan mga 3 estudyante ang naghihintay. Ipinakilala kami ng propesor at pinaupo sa pagitan ng mga estudyante. Umupo ako sa tabi ni Angela. Today, we'll join their English, Philosophy, and Social Science classes, paliwanag ni Angela. Ang unang klase ay Pilosopiya. Nang pumasok ang propesor, ang mga estudyante ay naging masigla. Nagkaroon ng isang buhay na talakayan. Ang mga estudyante ay hindi takot magtanong at magbahagi ng kanilang mga opinyon. Seryoso ang kanilang mga tingin. Kitang-kita ang kanilang focus sa aralin. Sa Korea, madalas na tahimik lang ang mga estudyante at nakikinig, ngunit dito, aktibo silang kalahok. Sa oras ng break, tinanong ako ni Angela, "How are schools in Korea?" A lot more competitive and high pressure. Students mostly focus on getting good grades. So you don't really have time to just hang out? Sa tanong ni Angela, napaisip ako. To be honest, we don't think having fun is that important. We are taught that studying hard is the only way to succeed. Tumango si Angela. That's admirable. We tend to be more relaxed here. Ngunit naramdaman ko. Ang dahilan kung bakit seryoso ang mga estudyanteng ito sa kanilang pag-aaral ay hindi lang para sa grado. Naramdaman ko ang kanilang pagnanais na bumuo ng isang mas magandang kinabukasan para sa kanilang bansa. Dumating ang oras ng tanghalian. Pumunta kami sa cafeteria at dito ako nakaranas ng pangalawang malaking pagkabigla. Ang mga estudyante ay nagbabahagi na ng kanilang mga baon. May naglabas ng adobo, mayroong sinigang, at may nagdala ng isang malaking bilao ng pansit. "Tara, kain tayo," yaya ni Angela. "Hindi ba kayo bumibili ng pagkain?" Tanong ko. "Minsan, pero mas masaya kapag nagsasalo-salo kami. This is what we call salo-salo," paliwanag niya. Ibinahagi nila sa amin ang kanilang pagkain. Natikman ko ang adobo sa unang pagkakataon. Ang sarap, hindi ko napigilang sabi. Ngumiti si Angela. "Masarap, di ba? Ang isang simpleng salo-salo sa isang universidad sa Pilipinas ay mas mainit kaysa sa isang marangyang hapunan sa isang pamilyang mayaman sa Korea." Ang mga salitang ito ay pumasok sa aking isipan. Mas naramdaman ko ang puso sa simpleng pagkain ito kaysa sa mga mamahaling pagkain na kinakain ko sa bahay. Pagkatapos, nakita ko ang mga estudyante na sila mismo ang nagliligpit ng kanilang mga pinagkainan. "Pinapahalagahan namin ang pagkain," paliwanag ni Angela. "Bakit?" tanong ko. "Dahil marami sa aming mga kababayan ang hindi nakakakain ng 3 beses sa isang araw. Kaya natutunan naming huwag magsayang." Natigilan ako. Bilang isang anak ng pamilyang Kim na nabuhay sa kasaganaan, ang pag-iwan ng pagkain ay normal para sa akin. Ngunit iba ang mga estudyante dito. Isang bansa na inuuna ang tao bago ang brand iyon ang Pilipinas. Nagsimula akong maunawaan ang kahulugan ng mga salitang ito na sinabi ko sa aking interview. Pagkatapos ng klase, ipinasyal ako ni Angela sa campus. Ipinakita niya sa akin ang kanilang mga community outreach programs. Tumutulong sila sa mga mahihirap na komunidad, nagtuturo sa mga bata sa kalye, at nag-oorganisa ng mga proyektong pangkalikasan. "Tinuturuan kami dito na maging men and women for others," sabi ni Angela. "Naniniwala kami na ang aming edukasyon ay dapat magsilbi sa bansa." Nainitan ang aking dibdib. Nahiya ako sa aking sarili na namuhay sa anino ng logo ng aming kumpanya. Nang paalis na kami, mahigpit na hinawakan ni Angela ang aking kamay. "Isabella, it was really fun today. Please come back again." "I had fun too, Angela. Thank you," sabi ko ng buong puso. Habang pabalik sa hotel, nag-usap kami ng mga kaibigan ko. "Kumusta kayo?" tanong ko. Sumagot si Beatrice. "Sa totoo lang, mas maganda kaysa sa inaasahan ko. Nakakabilib ang mga estudyante. Ang galing nilang mag-Ingles at ang talino." Tumango si Kiara. "Masarap din ang pagkain at higit sa lahat, ang babait ng mga estudyante," sabi ni Julia. Nagulat ako sa pagiging palakaibigan nila. Kahit sa tanghalian, inalok nila tayo ng pagkain nila. Habang nakatingin sa labas ng bintana, nag-isip ako. Hindi ko inaasahan na ganito karami ang mararamdaman ko sa isang araw lang. Isang dalagang Koreana na naniniwala lamang sa logo ng brand, ang unang natuto ng tunay na dignidad sa Pilipinas. Ngayon, unti-unti ko nang naiintindihan ang kahulugan ng mga salitang ito. Ang tunay na dignidad ay wala sa mamahaling bag o damit, kundi sa kung paano magtrato ang mga tao sa isa't isa at kung paano harapin ang buhay. Pagdating sa hotel, nag-message ako sa aking lola. "Lola, nagpunta po kami sa isang universidad sa Pilipinas ngayon. Ibang-iba po sa inaasahan ko.
Ang mga estudyante ay seryoso, nagtutulungan, at pinapahalagahan ang pagkain. Nahiya po ako sa kung paano ako namuhay. Agad siyang nag-reply, "Isabela, nagbabago ka na. Iyan ang tunay na paglalakbay. Patuloy mong buksan ang iyong mga mata at tingnan mong mabuti." Nahiga ako sa kama at tumitig sa kisame. 2 araw pa lang ang biyahe, ngunit nagsisimula ng magbago ng malaki ang aking pag-iisip. Ano kaya ang makikita ko bukas? Dala ang pananabik, ako'y natulog. Sa 3 araw, mas maaga akong nagising. Hindi ko alam kung dahil naka-adjust na ako o dahil sa pananabik sa kung ano ang mararanasan ko sa araw na iyon. Sa labas ng bintana, nagsisimula na ang isang masiglang umaga sa BGC. Mga taong papasok sa trabaho, mga nag-iihersisyo, lahat ay abala. Ngunit sa kabila ng pagiging abala, mayroong kaayusan. Pagkatapos mag-agahan, nakita namin si Kuya Jun. Ngayon mararanasan natin ang pang-araw-araw na buhay sa Maynila. Mamimili tayo sa Greenbelt sa Makati at sa gabi, pupunta tayo sa isang rooftop bar para makita ang city lights. Naghiyawan ang mga kaibigan ko sa tuwa nang marinig ang salitang shopping, ngunit ako ay naiiba. Mas gusto kong malaman kung ano ang pang-araw-araw na buhay sa lungsod na ito. Sumakay kami ng van papuntang Makati. Ang Greenbelt ay isang malaking complex ng mga mall na napapaligiran ng isang luntiang parke. Muli akong nagulat. Ang mga kalye ay malinis. Walang gaanong basurahan, ngunit halos walang basura sa daan. Ang mga Pilipino po ay disiplinado sa pagtatapon ng basura sa tamang lugar, lalo na sa mga lugar na tulad nito, paliwanag ni Kuya Jun. Nahiya ako. Ang mga kalye sa ilang bahagi ng Seoul ay madalas na may basura. Pumasok kami sa isang high-end na department store. Nagulat ako sa serbisyo ng mga sales staff. "Good morning, ma'am. How may I help you?" Ang kanilang Ingles ay matatas at ang kanilang ngiti ay totoo. Tinulungan nila kami ng may pasensya. Kahit sa mga luxury boutique sa Gangnam, hindi ako nakaranas ng ganito kainit na serbisyo. Kailangan mong maging VIP para makakuha ng ganitong serbisyo sa atin, bulong ni Beatrice. Nang oras ng tanghalian, pumasok kami sa isang sikat na Pilipinong restaurant. Umorder kami ng sinigang, crispy pata at kare-kare. Sa bawat subo, lalo akong namamangha. Ito ba ang pagkain sa isang restaurant sa mall? Gulat na sabi ni Kiara. Mas masarap pa ito sa ilang fine dining sa Seoul. Sang-ayon ako. Nagulat din kami sa presyo. Kumain kami ng busog na 4 na tao sa halagang wala pang 3,000 pesos. Sa aming pera, halos 70,000 won lang iyon. Sa Seoul, aabutin ito ng hindi bababa sa 150,000 won. Pagkatapos kumain, pumasok kami sa isang coffee shop. Nagulat ako sa bilis ng wifi. Ang bilis, sabi ni Julia habang binubuksan ang kanyang laptop. Kahit sa mga cafe sa Korea na kilala sa bilis ng internet, bihira ang ganito kabilis. Hapon na, nang pumasok kami sa isang supermarket sa loob ng mall. At dito, muli akong nakaranas ng pagkabigla. Ang dami ng mga prutas na tropikal na hindi ko pa nakikita. Mangga, lansones, rambutan. Pinatikim sa amin ng isang staff ang matamis na mangga ng Pilipinas. Para akong kumakain ng langit, sabi ni Beatrice. Ang mga Pilipino ay napakapalad na mamuhay sa ganito kasaganang bansa, bulong ko sa sarili. 7:00 ng gabi, pumunta kami sa isang rooftop bar sa Makati. Habang papalubog ang araw, ang tanawin ng malawak na Kalakhang Maynila ay bumungad sa amin. Ang lawak pala, sabi ni Kiara. Ngunit ang tunay na sorpresa ay nagsimula ng dumilim. Nang tuluyang lumubog ang araw, nagsimulang umilaw ang lungsod. Pamilyang magkakasama, mga magkasintahang naglalakad, mga taong tumatakbo. 9:00 na ng gabi. Bakit ang dami pa ring tao sa labas? Tanong ni Beatrice. Tumawa si Kuya Jun. Ang mga Pilipino po ay mahilig sa nightlife. Lalo na sa mga lugar na tulad nito, mas masigla sa gabi. Tumingin ako sa paligid. Ang ikinagulat ko ay may mga babaeng malayang naglalakad ng mag-isa. Mga babaeng nagjo-jogging, mga babaeng mag-isang naglalakad. Lampas na ng 10:00. Hindi ka panipaniwala, bulong ko. Sa Seoul, kapag dumilim na, hindi kailanman maglalakad ang isang babae nang mag-isa sa isang parke. Masyadong mapanganib. Ngunit dito, ito ay tila isang normal na pang-araw-araw na eksena. 11:00 ng gabi, nang makita ng apo ng isang chaebol ang isang lungsod kung saan malayang nakakapaglakad ang isang babae mag-isa, naiyak ang kanyang lola sa Korea. Ang mga salitang ito na sinabi ko sa aking interview ay eksaktong naglalarawan sa sandaling iyon. Kinuha ko ang aking telepono at nag-video call sa aking lola. Lola, Isabela, nasaan ka? Gabi na.
Opo. Nasa isang lugar po ako kung saan tanaw ang city lights ng Maynila. Itinutok ko ang kamera sa paligid. Ang mga taong payapang nagpapalipas ng oras, mga babaeng nagjo-jogging, mga pamilyang naglalaro kasama ang kanilang mga anak. Ang mukha ng aking lola sa screen ay puno ng pagkamangha. Anong oras na diyan? 11:00 na po ng gabi, pero nasa labas po ako. Mag-isa? Hindi po, kasama ko po ang mga kaibigan ko. Pero lola, dito po, kahit babae, naglalakad mag-isa. Nagjo-jogging, namamasyal. Nakita kong may luha sa mga mata ng aking lola. Lola, bakit po kayo umiiyak? Isabela, alam mo ba kung gaano kahalaga ang kalayaang makapaglakad sa gabi ng ligtas? Iyan ay isang bagay na hindi natin maiisip sa Seoul. Noon ko lang napagtanto, ang takot na akala ko'y normal ay hindi umiiral dito. Ang kaba na nararamdaman ko tuwing lalabas sa gabi sa Seoul, ang pagiging alerto, ang pagmamadaling umuwi, lahat ng iyon ay hindi kailangan dito. Lola, ngayon ko na po naiintindihan. Ang sinabi ninyo na tingnan muna ang mga tao. Tama. Ang tunay na dignidad ay ang pagbuo ng isang lipunang ligtas at may tiwala. Pagkatapos ng tawag, umupo ako sa isang bench. Ang mga kaibigan ko ay may mga ekspresyon din ng pagkamangha. Isabela, nananaginip ba ako? Tanong ni Beatrice, na makakalabas tayo ng ganito kapanatag ng 11:00 ng gabi. Kung nasa Seoul tayo, kanina pa tayo nagkukulong sa hotel. Habang pabalik sa hotel, sumakay kami ng Grab. Ang driver ay magalang, sinigurado na naka-seatbelt kami at idinaan kami sa pinakamabilis na ruta. Eksakto ang singil. Sa Seoul, maraming taxi driver ang nanloloko kapag alam nilang dayuhan ka. Pagdating sa hotel, humiga ako sa kama. Kahit pagod, hindi ako makatulog. Ang lahat ng naranasan ko sa araw na iyon ay umiikot sa aking isipan. Ang maginhawang infrastruktura sa mga piling lugar, ang ligtas na gabi sa lungsod, ang mapagkakatiwalaang sistema. Bilang anak ng pamilyang Kim, namuhay akong napapaligiran ng mga brand at yaman. Ngunit sa Pilipinas, unang beses kong naranasan ang hindi nakikitang yaman ng pagbabahaginan, kaligtasan at tiwala. Ang mga salitang ito ay tumatak sa aking puso. Marami kaming pera, ngunit wala kaming ganitong tiwala sa publiko. Kinuha ko ang aking telepono at nagsulat sa aking talaarawan. Ngayon, natanto ko. Ang tunay na mayaman ay hindi ang taong maraming pera, kundi ang taong naninirahan sa isang lipunang ligtas at mapagkakatiwalaan. Marami akong mamahaling bag, ngunit wala akong kalayaang maglakad mag-isa sa gabi. Ang mga Pilipino ay mayroon ng kalayaang iyon. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang gabi sa Maynila ay hindi pa natutulog. Nagkikislapan ang mga ilaw at may naririnig akong tawanan ng mga tao mula sa kung saan. Ang pagmamataas ng kanluran o sa kasong ito ng isang mas maunlad na bansa sa silangan ay gumuho sa harap ng mga ilaw ng gabi sa Maynila at ng kaayusan sa gitna ng kaguluhan. Ang aking pagmamataas ay unti-unti ring gumuguho, ngunit hindi ito masama. Sa halip, mas malaki ang pananabik kong matuto ng mga bagong bagay. Ano kaya ang mararanasan ko bukas? Dala ang pag-asa, ako'y natulog. Sa ika-4 na araw, habang inaayos ko ang aking maleta, tiningnan ko ang aking pasaporte at pitaka. Ngayon ang araw na mamimili kami sa isang local artisan market. Sa loob ng aking pitaka na may logo ng SY Group, mayroon akong 10,000 pesos na cash, credit card at ang lumang locket ng aking lola. Siguradong bibili ako ng mga damit na gawa ng Pilipinong designer, sabi ni Beatrice nang may pananabik. Lahat ng kaibigan ko ay excited na. Ang market ay puno ng mga tao kahit umaga pa lang. Mga tindahan ng damit, accessories at mga gawang kamay. Pumasok ako sa isang maliit na butik. Nagbebenta ito ng mga damit na gawa sa mga katutubong tela. Iba ito sa mga disenyo na nakikita ko sa Seoul. Kakaiba ngunit praktikal at higit sa lahat, abot kaya. Ang ganda ng bestidang ito. Kumuha ako ng isa at isinukat. Ang aking hitsura sa salamin ay bago. Kahit walang logo ng isang sikat na brand, maganda pa rin ito. Bumili ako ng damit at nagpatuloy sa pagtingin sa ibang mga tindahan. Pumasok kami sa isang cafe para magpahinga. Habang nakaupo at umiinom ng kape, biglang lumapit ang kaibigan kong si Julia. Isabela, pupunta lang ako sa banyo. Pakibantayan ang bag ko. Sige, binantayan ko ang aking bag at ang bag ni Julia. Pagkatapos ng mga 10 minuto, naramdaman kong kailangan ko na ring pumunta sa banyo. Tumingin ako sa paligid. Maraming bakanting upuan. Saglit lang naman, okay lang siguro. Iniwan ko ang aming mga bag sa upuan at pumunta sa banyo.
Isang bagay na hindi ko kailanman gagawin sa Seoul. Ngunit ang kaligtasan na naranasan ko sa Pilipinas sa mga nakaraang araw ay nagbigay sa akin ng kapanatagan. Paglabas ko mula sa banyo at pagbalik sa upuan, naroon pa rin ang mga bag. Walang gumalaw. Ligtas talaga sa Pilipinas, naisip ko. Kinuha ko ang bag. Paglabas namin sa cafe, nagpatuloy kami sa pamimili. Nagpunta kami sa iba't ibang tindahan, tumingin-tingin, at kumuha ng mga litrato. Nang oras na ng tanghalian at pumasok kami sa isang restaurant, doon nangyari. Nang magbabayad na ako, binuksan ko ang aking bag at wala ang aking pitaka. Teka, nasaan ang pitaka ko? Hinalughog ko ang loob ng aking bag, ngunit wala ito. Nagsimulang kumabog ang aking dibdib. Isabela, anong nangyari? Tanong ni Beatrice. Nawawala yata ang pitaka ko. Saan? Agad kong inalala ang mga lugar na pinuntahan namin. Ang huling beses na nakita ko ang pitaka ay sa hotel. Pagkatapos noon, hindi ko na tiningnan. Baka naiwan mo sa cafe, sabi ni Kiara. Nagmamadali kaming bumalik sa cafe kanina. Ngunit nang tanungin namin ang staff, wala raw silang nakitang pitaka. Hindi po ba nahulog sa ilalim ng upuan o sa sahig? Nag-aalala kong tanong. Tinulungan kami ng mga staff na maghanap, ngunit hindi namin ito nakita. Nawalan ako ng pag-asa. Nasa loob ng pitaka ang 10,000 pesos, credit card, at higit sa lahat, ang mahalagang locket ng aking lola. Wala na. Ang locket ni Lola. Naluha na ako. Lumapit si Kuya Jun. Isabela, kumalma ka. Ipagbibigay alam natin ito sa security at tatawagan natin ang mga tindahang pinuntahan mo. Pero siguradong may kumuha na noon. Ang dami-daming tao dito, halos sumuko na ako. Kung sa Seoul mawalan ako ng pitaka, siguradong hindi na ito babalik. Tinawagan ni Kuya Jun ang butik na pinuntahan namin kaninang umaga. Hello, good morning. May customer po kaming nakaiwan ng pitaka diyan. Pagkatapos ng ilang sandali, lumiwanag ang mukha ni Kuya Jun. Talaga po, salamat po. Pupunta na po kami diyan ngayon. Tumingin siya sa akin at sinabing, Isabela, nahanap na ang pitaka mo. Nasa butik daw. Talaga po, hindi ako makapaniwala. Nagmamadali kaming pumunta sa butik. Ngumiti ang may-ari ng tindahan at ibinigay sa akin ang pitaka. Ma'am, naiwan niyo po ito sa counter noong nagsusukat kayo. Itinago ko po. Binuksan ko ang pitaka para tingnan. Ang pera, mga card, at ang locket ni Lola lahat ay naroon. Walang kulang kahit isang sentimo. Maraming salamat po. Naiyak ako sa tuwa. Walang anuman po, ma'am. Normal lang po iyan dito sa Pilipinas. Lalo akong nagulat sa sinabi ng may-ari. Normal lang daw? Sa Seoul, hindi ito kapanipaniwala. Habang palabas kami sa tindahan, sinabi ko sa mga kaibigan ko, can you believe it? Buo ang pitaka. Walang kulang na pera. Umiling si Beatrice. Isabela, isang himala ito. Kung sa Seoul ito nangyari, hindi na natin ito makikita. Mahigpit kong niyakap ang aking pitaka. Masaya akong makita muli ang locket ng aking lola. Sa isang bansang naghihintay ang nawawalang pitaka, natutunan ng isang dalaga ang halaga ng tiwala. Sa sandaling iyon, buong puso kong naunawaan ang kahulugan ng mga salitang ito. Ang tiwala ay hindi lang isang salita, kundi isang bagay na isinasabuhay sa pang-araw-araw. Hapon na nang may mangyari ulit. Pumasok kami sa isang tindahan ng mga gawang kamay na produkto. Si Beatrice ay palihim na kinukunan ng litrato ang sketchbook ng isang designer. Anong ginagawa mo? Tanong ko. Tingnan mo ito, Isabela. Ang ganda ng disenyo, di ba? Kung gagawa tayo ng katulad nito, pag-uwi sa Korea, siguradong magiging hit ito. Nagulat ako. Beatrice, pag nanakaw iyan, ano ka ba? Walang nakakakilala sa mga brand sa Timog Silangang Asya. Kung gagawin natin ito sa Korea, magiging orihinal na atin ito. Ngunit ako ay iba na. Kung ilang araw lang ang nakalipas, baka pareho kami ng inisip. Ngunit ngayon, hindi na. Hindi. Mali iyan. Hinawakan ko ang kamay ni Beatrice. Isabela, anong nangyari sa'yo? Tayo ang pamilyang Kim. Mas mataas tayo sa mga designer na ito. Hindi, Beatrice. Dahil tayo ang pamilyang Kim, hindi ibig sabihin na pwede na tayong magnakaw ng gawa ng iba. Mariin kong sinabi. Lumapit ako sa designer. Excuse me, I'm Isabella Kim from Korea. Nagulat ang designer. Psy Group? The SY Group? Yes, I really love your designs. If you're interested, I'd like to formally propose a collaboration. I want to introduce your work to the Korean market. Nanlaki ang mga mata ng designer. Talaga po? Pero maliit na brand lang po kami. That's what makes it better. I want to work with genuinely talented designers. Ibinigay ko ang aking business card. Here's my contact info.
Please contact me if you're interested. Mahigpit na hinawakan ng designer ang aking kamay. Maraming salamat po. Parang panaginip. Paglabas namin sa tindahan, sinabi ni Beatrice, Isabela, nagbago ka na talaga. Oo, alam ko, at masaya ako dahil doon, sagot ko ng maingiti. Nang gabing iyon, nagsulat ako sa aking talaarawan. Ngayon, 2 himala ang naranasan ko. Ang isa ay ang pagbabalik ng aking nawawalang pitaka. Ang isa pa ay ang pagkatuklas sa pagbabago sa loob ko. Nahihiya ako sa dati kong sarili na mayabang at nagtatago sa anino ng aming brand. Natutunan ko na ang tunay na dignidad ay hindi galing sa brand, kundi sa pusong may respeto sa kapwa. Nag-message ako sa aking lola. Lola, nawala po ang pitaka ko ngayon pero naibalik din po. Humanga po ako sa katapatan ng mga Pilipino at nagbabago na rin po ako. Ngayon ko na po naiintindihan ang sinasabi ninyong tunay na dignidad. Agad siyang nag-reply. Isabela, iyan ang tunay na paglalakbay. Hindi ang tanawin ang nagbabago, kundi ang iyong puso. Ipinagmamalaki ka ni Lola. Nahiga ako sa kama at tumitig sa kisame. Halos tapos na ang biyahe. Ngunit ayaw ko pang umuwi. Parang marami pa akong dapat matutunan. Ang huling tala sa telepono ng apo ng isang tiyebol, maghanap ng paraan para makabalik sa Pilipinas. Binuksan ko ang aking notes app at isinulat. Mga natutunan sa Pilipinas, kaligtasan, tiwala, kaayusan, pagmamalasakit, at tunay na dignidad. Kailangan kong maghanap ng paraan para maiuwi ang mga ito sa Korea. Bukas, kailangan na naming umalis sa Pilipinas. Ngunit pakiramdam ko, hindi ito ang katapusan, kundi isang bagong simula. Bago matulog, tumingin ako sa labas ng bintana. Ang gabi sa Maynila ay nagniningning pa rin. Naisip ko, mamimiss ko ang lungsod na ito, ang bansang ito. Sa ika-5 araw habang nag-iimpake, paulit-ulit na humihinto ang aking kamay. Ayaw kong umuwi. 5 araw lang, ngunit napamahal na sa akin ang bansang ito, ang lungsod na ito. Sa van papuntang airport, nag-usap kami ng mga kaibigan ko. Sa totoo lang, ayaw ko talagang pumunta dito noong una, sabi ni Beatrice. Pero ngayon, ayaw ko nang umuwi. Sobrang komportable at ligtas dito, tumango si Kiara. Ngayon ko lang nalaman kung gaano kalaya ang pakiramdam na makapaglakad mag-isa sa gabi. Sabi ni Julia habang tinitingnan ang kanyang telepono, hindi maniwala ang mga kaibigan ko sa mga litratong pinost ko. Imposible raw na may ganito kaganda at kaligtas na bansa sa Timog Silangang Asya. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang mga gusali, ang malilinis na kalye, ang mga taong may kaayusan. Ngayon ko lang nalaman kung gaano tayo nabulag sa ating mga pagkiling. Mahina akong sabi. Pagdating sa NAIA, muli akong humanga. Kahit sa pag-alis, ang kaayusan at kahusayan ng mga staff ay pareho pa rin. Mabilis ang check-in at immigration. Bago sumakay sa eroplano, huli akong lumingon sa Maynila. Salamat, dahil binago mo ako. Pagkatapos ng halos 5 oras na flight, lumapag kami sa Incheon International Airport. At doon, sinalubong kami ng unang pagkadismaya. Ang aming airport ay tila mas luma at hindi gaanong personal kumpara sa mainit na pagtanggap sa NAIA. Ganito ba talaga ka-impersonal ang airport natin? Bulong ni Beatrice. Habang naghihintay ng 30 minuto sa immigration, naisip ko, sa NAIA, isang iglap lang ito. Pauwi sa bahay, nagpatuloy ang paghahambing. Ang kondisyon ng kalsada, ang sistema ng trapiko, maging ang mga ilaw sa kalye, ikinukumpara ko sa Pilipinas. Pagdating sa aming penthouse sa Gangnam, mainit akong sinalubong ng aking pamilya. Isabela, kamusta? Tanong ng aking ama. Itay, napakaganda po. Ibang-iba sa inaakala ko. Kinuha ko ang mga pasalubong para sa pamilya mula sa aking maleta. Dried mangoes, kape, at mga maliliit na gawang kamay. Ito ba ang mga produkto ng Pilipinas? Mas maganda kaysa sa inaasahan ko, sabi ng pinsan kong si Beatrice. Sa hapunan, ikinuwento ko ang aking biyahe. Nakangiting nakikinig ang aking lola, ngunit iba ang reaksyon ng ibang miyembro ng pamilya. Isabela, hindi ka ba masyadong nadadala? Ang mga bansa sa Timog Silangang Asya ay mabait lang sa mga turista, sabi ni Tio Miguel. Hindi po, Tio. Nakita ko po ang kanilang pang-araw-araw na buhay. Ang paraan ng kanilang pakikitungo sa isa't isa. Ang sistema lahat ay iba, kahit na. Sa huli, sila pa rin ang bansa kung saan ginagawa ang ating mga produkto. Kung wala tayo, wala rin sila. Hindi ko na napigilan ang sarili ko sa sinabi ng aking tiyuhin. Tio, maling pag-iisip po iyan. Ang Pilipinas ay isa ng partner, isang bansang marami tayong matututunan. Natahimik ang hapagkainan,
Ito ang unang beses na sumagot ng ganito ang bunsong anak ng pamilyang Kim sa isang nakatatanda. Tumingin sa akin ang aking ama at nagtanong, "Isabela, sabihin mo sa amin kung ano ang natutunan mo." "Tiwala po, Itay. Sa Pilipinas, kahit mawalan ka ng pitaka, ibinabalik ito dahil nagtitiwala ang mga tao sa isa't isa. At kaligtasan, kahit alas 11 ng gabi, nakakapaglakad ang isang babae mag-isa. Kaayusan, ang lahat ng sistema nila, bagamat hindi kasing high-tech ng sa atin, ay gumagana dahil sa mga tao. Ganoon ba kalaki ang bagay na iyon?" "Mayroon din naman yan sa Korea," sabi ng pinsan kong si Marco nang may pang-aasar. "Hindi. Alam mo, Kuya Marco, kung gaano nakakatakot maglakad mag-isa sa gabi sa ilang lugar sa Seoul. Pero sa Maynila, walang ganoong takot," mariin kong sinabi. Ngumiti ang aking lola. Malaki na ang ipinagbago ni Isabela. Ilang araw pagkatapos, pumasok ako sa paaralan at naging mainit ang reaksyon ng mga kaibigan ko. Ang mga litratong pinost namin tungkol sa Pilipinas ay naging usap-usapan. "Isabela, totoo ba ito? Hindi ba ito edited?" tanong ng isang kaibigan. "Totoo, ganyan talaga sa Pilipinas." Buong kumpiyansa kong sinabi, ngunit hindi lahat ay naniwala. "Hindi ba't exaggerated lang iyan? Imposibleng mas maganda pa ang isang bansa sa Timog Silangang Asya kaysa sa Korea." May mga kaibigan pa ring may pagkiling. Hindi ko sila pinakialaman. Sa halip, nagpasya akong gawin ang kaya ko. Nag-enroll ako sa isang klase ng wikang Filipino. 2 beses sa isang linggo. Nagtaka ang aking pamilya, ngunit sigurado ako sa aking desisyon. Gusto kong manatiling konektado sa Pilipinas. 1 buwan pagkatapos, nagkaroon ng board meeting ang aming kumpanya. Hindi ako karaniwang dumadalo, ngunit ipinatawag ako ng aking ama. Nagpasya kaming hindi na i-renew ang kontrata sa ating pabrika sa Pilipinas, anunsyo ng aking tiyuhin. Masyado nang tumataas ang sahod. Mas matipid kung ililipat natin sa Vietnam. Tumayo ako. "Mali po iyan. Lahat ng mata ay napunta sa akin. Isabela, bata ka pa, hindi mo naiintindihan. Ang negosyo ay tungkol sa numero, hindi sa emosyon," sabi ng aking tiyuhin. "Naiintindihan ko po ang numero, pero kailangan nating tingnan sa pangmatagalan. Ang Pilipinas ay hindi na lamang isang production site. Isa na silang technology partner na may mga skilled at creative na manggagawa. Kung mawawala sa atin ang Pilipinas, sa loob ng 10 taon, ang SY Group ay maiiwan na sa panahon." Tumingin sa akin ang aking ama. "Isabela, ipaliwanag mo ng detalyado. Ang infrastruktura sa Pilipinas ay world-class sa mga business districts. Ang kanilang workforce ay isa sa pinakamahusay sa Asia pagdating sa English proficiency at creativity. Ang pagpapanatili ng partnership sa isang bansang may ganitong potensyal ay para sa ating pangmatagalang kapakinabangan." Pumasok sa conference room ang aking lola. "Tama si Isabela. Nagbabago na ang panahon. Hindi tayo dapat manatili sa nakaraan." Pagkatapos ng salita ng aking lola, nagpatuloy ako. "Bilang apo ng tagapagtatag ng SY Group, sinasabi ko po sa inyo, ang Pilipinas ay hindi ang bansang nasa dulo ng Timog Silangang Asya na ating inakala. Sa halip, ito ay isang bansang nagpapakita sa atin ng hinaharap." Tumagal ang pagpupulong, ngunit sa huli, napagpasyahan na panatilihin ang kontrata sa pabrika sa Pilipinas. Ang aking opinyon ay isinaalang-alang. Paglabas namin sa conference room, hinawakan ng aking lola ang aking kamay. "Magaling, Isabela. Naunawaan mo na ang tunay na kahulugan ng paglalakbay." "Lola, maaari ko na po bang basahin ang talaarawan ni Lolo sa tuhod?" "Siyempre, dumating na ang tamang panahon para basahin mo iyan." Nang gabing iyon, binuklat ko ang talaarawan ng aking lolo sa tuhod. Isang tala noong 1946 pagkatapos ng digmaan sa Pilipinas. Ang mga tao sa bansang ito, kahit sa gitna ng pagkawasak, ay nagtutulungan. Wala silang anuman, ngunit ang kultura ng pagbabahaginan ay malalim na nakaugat. Ngayon, isang matandang babae ang nagdala ng lugaw na niluto niya sa uling para sa aming mga sugatang sundalo, kahit siya mismo ay halos walang makain. Ang kanilang puso ay mas mahalaga kaysa ginto. Isang araw, babangon sila at bubuuin nila ang isang dakilang bansa. Naiyak ako. Ang mga taong nakita ng aking lolo sa tuhod 70 taon na ang nakalipas ang bumuo sa Pilipinas ngayon. Ang kanilang pagbabahaginan at tiwala, ang pusong nagtutulungan, ang bumuo sa ligtas at mahusay na lipunan ngayon. Kaya pala hindi tumutol si Lola sa aking paglalakbay sa Pilipinas, natanto ko. Alam na niya kung ano ang makikita ko sa Pilipinas at kung paano ako magbabago.
Kinuha ko ang aking telepono at isinulat sa aking notes app ang sandali kung kailan nagbago ang pamantayan ng dignidad, kasabay na nagbago ang hinaharap ng isang dalaga at ang imahe ng isang bansa. Ngayon, sigurado na ako. Ang aking hinaharap ay hindi lamang ang pagmamana ng SY Group. Ito ay ang pagbabahagi ng mga aral na natutunan ko sa Pilipinas sa Korea at pagiging tulay sa pagitan ng dalawang kultura. Iyon ang dapat kong gawin. Lumipas ang 2 buwan mula nang ako'y maglakbay sa Pilipinas. Araw-araw akong nag-aaral ng Filipino at nagsimula na ring manood ng mga pelikulang Pilipino. Higit sa lahat, nagbago ang aking paraan ng pamumuhay. Dati, interesado lang ako sa mga mamahaling bag at damit, ngunit ngayon, tinitingnan ko na ang mga tao. Ang mga taong nakakasalamuha ko sa daan, ang mga staff sa tindahan, ang mga janitor sa paaralan, lahat sila ay nirerespeto ko. Nagkaroon din ng pagbabago sa paaralan. Sa cafeteria, sinisikap kong hindi magtapon ng pagkain at pumipila ng maayos. Noong una, nagtaka ang aking mga kaibigan, ngunit unti-unti, ginaya na rin nila ako. Isabela, nagbago ka na talaga mula nang bumalik ka galing Pilipinas, sabi ni Beatrice. Sa mabuting paraan, parang naging mas maalalahanin ka, mas seryoso, at mas gumanda ka. Nakatanggap ako ng email mula sa designer na nakilala ko sa Pilipinas. Seryoso niyang isinasaalang-alang ang alok na collaboration. Ipinagbigay alam ko ito sa aking ama. Itay, gusto ko pong magsimula ng isang joint project sa isang Pilipinong designer. Isabela, tayo ang SY Group. Bakit kailangan nating makipagtulungan sa isang hindi kilalang designer? Ang hinaharap ng ating brand ay wala sa exclusivity, kundi sa collaboration, Itay. Ang brand na yumayakap sa iba't ibang kultura at talento ang siyang mananatili. Nag-isip sandali ang aking ama at tumango. Gumawa ka ng proposal, pag-aaralan natin. Magdamag akong gumawa ng proposal, isang collaboration line kasama ang mga Pilipinong designer, isang disenyo na pinagsasama ang lakas ng 2 bansa at isang patas na partnership. Pagkalipas ng 1 linggo, inaprubahan ng aking ama ang proposal. Sige, ikaw ang mamumuno sa proyektong ito. Natuwa ako, ngunit may mas mahalaga pang desisyon na natitira. Itay, may isa pa po. Gusto ko pong mag-apply sa isang exchange student program sa isang universidad sa Pilipinas sa susunod na taon. Natahimik ang hapagkainan. Ano? Gulat na tanong ng aking tiyuhin. Isabela, nababaliw ka na ba? Ang tagapagmana ng SY Group ay pupunta sa isang universidad sa Timog Silangang Asya. Gusto ko pong matuto. Mula sa sistema, kultura at mga tao ng Pilipinas. Iyon ang magpapabuti sa akin bilang isang tagapagmana. Tinitigan ako ng aking ama. Isabela, seryoso ka ba? Opo, Itay. Ayaw kong maging isang taong nagmamana lang ng logo ng brand. Gusto kong maging isang taong nakakaalam ng tunay na halaga. Ngumiti ang aking lola. Alam na ni Isabela ang tunay na halaga, kaya hayaan natin siya. Sa huli, pumayag ang aking pamilya. Nang gabing iyon, nag-post ako ng isang mahabang mensahe sa social media. 2 buwan na ang nakalipas, napilitan akong sumama sa isang educational trip. Minamaliit ko ang bansang iyon bilang isang lugar ng mga peking produkto. Ngunit doon, nagbago ang aking buhay. Ang tunay na karangyaan ay wala sa logo, kundi sa tiwala, kaligtasan at pagkatao. Itinuro iyan sa akin ng Pilipinas. Sa susunod na taon, pupunta ako sa Pilipinas bilang isang exchange student. Para matuto pa, para lumago pa. Ang post na iyon ay agad na nakakuha ng libu-libong likes. Bumuhos ang mga komento. Nakakagulat na sabihin ito ng isang anak ng chaebol. Gusto ko na ring pumunta sa Pilipinas. Ang tapang mong sirain ang mga pagkiling. Ngunit may mga negatibong komento rin. Tinatraidor mo ba ang Korea? Na-brainwash ka ba ng mga taga-Timog Silangang Asya? Hindi ko sila pinansin. Ang mahalaga ay nagsasabi ako ng totoo. Isang araw, bumalik ako sa Anaiya. Hindi bilang isang turista, kundi bilang isang exchange student. 6 na buwan akong mag-aaral sa isang universidad sa Maynila. Paglabas ko sa airport, naramdaman ko ang pamilyar na hangin. Ang Pilipinas na binalikan ko pagkatapos ng ilang buwan ay parang isang pangalawang tahanan na mainit akong tinanggap. Isabela, may kumakaway sa malayo. Si Angela pala. Angela, niyakap ko siya ng mahigpit. Dumating ka talaga. Hindi ako makapaniwala, sabi ni Angela habang tumatawa. Ako rin. Ang saya ko na 6 na buwan akong mananatili dito. Ang paglalakbay ko sa Pilipinas ay tapos na. Ngunit ang aking tunay na paglalakbay ay nagsisimula pa lang.
Natutunan ko na ang tunay na karangyaan para sa susunod na henerasyon ay ang isang ligtas at komportableng pang-araw-araw na buhay. At ang lumilikha nito ay hindi ang logo, kundi ang tiwala at pagmamalasakit ng mga tao. Ang sandali kung kailan nagbago ang pamantayan ng dignidad, kasabay na nagbago ang aking hinaharap. Hindi na ako isang simpleng anak ng isang may-ari ng malaking kumpanya. Nais kong maging isang taong nag-uugnay sa dalawang mundo at nagbabahagi ng tunay na halaga. At ang simula nito ay ang Pilipinas.